Radyo Butuan. Magandang gabi, maayong gabi sa tanang mga kabombo. Sana safe tayo ngayong araw. Yes, sir. Maraming salamat no, sa oras na ibinigay niyo sa amin dito sa Bumbu Radio Butuan. Nais lang po nating alamin, sir, no, ang inyong mga pananaw o reaksyon no, hinggil po sa ginawa no, ni Ombudsman Boyeng Remulla na gusto po niya gawing state witness. No, itong si former Secretary DPWH sa Manny Bunuan, sir. Oo. Tulad nga ng sinabi namin noong nabalitaan namin to kaninang umaga, ay napaka-mali ng ginagawa ngayon ng ombudsman na strategy. Sinasabi nila na para mahabol si former Speaker Martin Romualdez ay kailangan nila ng isang star witness na alam ang lahat ng kinakagalawan sa loob ng DPWH. At sabi nila, ang tamang witness para dito ay si Manuel Bonoan. Alam naman natin na may mga nagsilabasan na ng mga tao na nagsasabi kung ano yung kalakaran sa loob ng DPWH, yung kickback, yung SOP, para bilyon-bilyon yung manakaw, tulad ni Bryce Hernandez, tulad ng iba pang mga contractor tsaka engineer na nagsabi na sila mismo alam nila kung ano yung nangyayari. Kung si Bonoan, na siyang alter ego ng presidente dati nung siya ay secretary, tsaka siya mismo ay kumuha ng pera mula sa kaban ng bayan, ay una sa lahat, binigyan na nga siya ng hospital arrest. Ibig sabihin nun, pinagbigyan na siya. Ngayon, kung gagawin siyang star witness, abay, hindi na siya makakasuhan. Wala siyang mapaparusa at all dahil sa maling ginawa niya. Kaya tulad ng sinabi namin, it's awarding bad behavior. Binibigyang gantimpala yung kasamaan ng ugali niya. Hindi ito karapat-dapat dahil nga, tulad ng slogan natin, lahat ng sangkot dapat managot, wala dapat mawala. At yung isa pa, walang balita kung ibabalik ba talaga ni Bonoan yung ninakaw niyang pera sa gobyerno. So ang lahat ng ganito, nung narinig natin mula sa ombudsman ni Boyeng Remulla na ito ang strategy nila para sa mga susunod na corruption case, abay, ito ay isang malaking pagkakamali at isang miscarriage of justice para sa sambayan ng Pilipino. Pero sa tingin po ninyo, sir, ano po kaya ang nakikita ninyo? Ba't kaya ginawa ito ni Ombudsman Boyeng Remulla? Sila ang nag-recommend para makasuhan ng plunder, tapos ngayon, sila naman din po no, ang nag-withdraw. Ano kaya ang purpose? Ba't po ito ginawa ni Ombudsman Remulla, sir? Ang sinasabi ng ombudsman, lalo na ni Assistant Ombudsman yata, yung posisyon niya, Clavero, ay ito ay isang desisyon na mabigat sa kanilang loob. Pero alalahanin natin, si Bonoan ay inilagay sa pwesto mismo ng Pangulong Marcos. At bago siya kinasuhan ng ombudsman, ang huling sinabi ni Presidente Marcos tungkol dito kay Bonoan ay he has the full confidence, the full support. Hindi lingid sa kaalaman natin na itong administrasyon natin ngayon ay kayang pagtakpan yung mga kaalyado nilang kasangkot sa korupsyon or yung mga sangkot sa mga kasong ganito. Kaya ang paningin namin ay kung either ito ay isang maling estratehiya na ginagamit ng nila or ito ay isang partisan deal para protektahan ang naging kaalyado ng Pangulo na nadamay. Balang fall guy kumbaga. Hinuli siya ay inaresto, siya ay kinasuhan noong simula, pero binigyan siya ng assurance na huwag kang mag-alala. Kapag nagkarating na sa kaso, ikaw witness namin, safe ka. Yun yung mali. Kasi ibig sabihin nito, kung ito nga ang tunay na estratehiya ng ombudsman, ay partisan siya. Hindi lang partisan, hindi lang kumikiling sa isang kampo, pero hindi tunay, hindi genuine, kumbaga, ang kampanya na tong administrasyon laban sa korupsyon. Ang problema po dito, sir, kung ang pwedeng gawin no, ni Mr. Former Secretary Bunuan, baka magturo na lang po sila ng kahit sino, lalo na po ng mga kritiko. Kasi po parang may bas-bas ata doon po sa administrasyon. Tapos yung kakampi nila, hindi nila ididiin. Matagal na kwento yan, sir. Panahon pa ng mga lolo't lola natin ay ganun na yung kalakaran dito sa ating gobyerno. Na kung sino ang wala sa administrasyon ay baka gamitin nila na scapegoat, kumbaga, sisisihin para sabihin na tapos na ang problema ng korupsyon or inaayos ang problema ng korupsyon, pero ang mga kaalyado, yung mga nirigadon na, ang manatili. Yun yung sinasabi actually namin. Panahon na pumunta kami sa ombudsman doon sa may Quezon City, ay sinabi namin na bakit biglang ang kaso ni Joel Villanueva
na siyang hinog na daw ang kaso. Sabi mismo ni Boyeng Remulla, hinog na ang kaso kay Joel Villanueva. Pero nung lumipat si Villanueva sa Senate majority na tsak na itutuloy ang impeachment laban sa vice-presidente, ay biglang tumahimik na ang kaso. At nalaman natin kaninang umaga or madaling araw na hindi sapat ang ebidensya, biglang hindi sapat ang ebidensya ng DOJ para kasuhan ng ombudsman si Villanueva. Ibig sabihin nun, napaka-suspect, malaki ang aming pangamba na kung matutuloy ito, kung ganito ang pinapakita ng ombudsman, inuuna ang press con, inuuna ang mga kaso, inuuna ang pronouncement sa media, kesa sa mismong kaso na kailangan nilang ibigay sa korte, ay maiiwan yung sambayan ng Pilipino na umaasa na ang mga politiko nila ay hindi kinakasuhan sa pagnanakaw at pandambong na ginawa nila dahil lang pinangako nila ang kanilang utang na loob sa administrasyon. Yeah, nang dahil po sir no sa pagbaliktad ng dalawang senador, itong si Villanueva at saka itong si Escudero na dati nang sinabi ni Ombudsman Remulla na hinog na no ng kanilang kaso tapos kan bigtang bumaliktad. So posible po kaya nang dahil nasa administrasyon na itong dalawa, posibleng biglang mawala sir no itong mga kaso nila lalo na po itong kasong plunder. Yun yung una nating nakita doon kay Villanueva. Ito na ang nangyari. Ngayon, back to the drawing board daw ang ombudsman. Pero gaano pa kaya tatagal? Kung yung timetable nila, ay alam naman nating last year pa, alam naman nating sangkot na sila sa korupsyon. Kung uulitin na nila ang kaso, repasuhin nila yung mga detalye ng kaso, gaano pa katatagal? Yun din yung sisasabi natin kay Escudero at kung sino man pa ang bumaliktad sa Senado or pati na rin sa Kongreso. So, yung nakikita natin dito ay rigodon, kumbaga. Kailangan mong pumanig sa amin, o protektahan ka namin sa pag-uusig sa kaso ninyo, ang kapalit niyan ay bumoto kayo ayon sa kagustuhan namin sa Senado. Umayon kayo pagdating ng 2028. Kasi, sir, ito talaga yung kinikinita nating nangyayari na umuposisyon pa lang sila. Ngayon pa lang, 2026, ang dami ng problema sa bansa. Pero pumuposisyon sila sa susunod na eleksyon. Kaya yun yung pinaka nakakatakot dito sa takbo ng ombudsman ngayon. Napakalaki ng hinala natin and para mawala ang hinala ng mamamayang Pilipino tungkol dito, kailangan ayusin na ng ombudsman yung ginagawa na niya. Ayusin niya yung mga kaso, i-file na siya agad at ipakita niya sa mga mamamayang Pilipino na siya ay tunay na naninilbihan sa mga tao niya, naninilbihan para sa demokrasya at para sa katarungan. Yeah. Ito, sa tingin po ninyo, sir, ito po nga mga ginagawa no, ni Ombudsman na Boyeng Remulla, sarili kaya niya itong desisyon o posible kayang may basbas, no, lalo na po kay BBBM? Ang sa atin lang, no, si Remulla ay isang appointee ng presidente. Ang ombudsman ay pinipili ng presidente at kiniklear man ng ibang sangay ng gobyerno pero siya ay pinili ng presidente. Ngayon, ang mga Remulla ay umalyado kina Marcos noong panahon ng dumaan na eleksyon noong 2022. Kung may utang na loob man ang mga Remulla kay Bongbong Marcos o sa administrasyon, halata naman sa kanilang aksyon. Pero kung tutuusin, wala pa tayong ebidensya. Siyempre, kasi sila ang nasa kapangyarihan, hindi nila aaminin kung tunay ngang may ganitong issue. Pero sa pagkilos nila, sa paggalaw nila, kung ganito ang kanilang pag-uugali sa panunungkulan, ay talagang magkakaroon ng suspetsa ang mga kabataang Pilipino, ang mamamayang Pilipino. Ngayon, sa kanila na yun, kung nagkaroon sila ng utang na loob nung panahon ng eleksyon na si Remulla ngayon ang nakaupo sa ombudsman basta sumunod siya sa administrasyon. Yeah. Pero kung yun nga ang nangyayari, kung ano man ang nangyayari sa loob ng opisina ng ombudsman, alam ni Mr. Boyeng Remulla na ang mandato niya ay hindi sa pamilya, hindi sa kaalyado at hindi sa partido kundi sa mamamayang Pilipino. Kaya ang kailangan niyang gawin sa ngayon ay huwag siyang makinig sa kung sino man ang bumubulong sa kanya at gawin niya ang trabaho niya. Yun nga sinabi natin, i-file yung kaso, iusig yung mga kurakot, ayusin yung pagkukomunika, pag-uusap sa taong bayan tungkol sa ano yung katotohanan. Kasi otherwise, lalaki at lalaki yung suspetsang ito at magagamit ito ng mga ibang karibal o hindi kaalyado ng administrasyon na sangkot din naman sa korupsyon. Yeah. Marami pong tumuturo no, dito po kay former Speaker Martin Romualdez no, na isa din po sa utak no, ng flood control anomaly. Sa tingin po natin, sir,
posible po kaya may tsansa po kaya no na masampa ng kaso like Bong Rebella and Senator Jingo Estrada itong si former Speaker Martin Romualdez? Karapat dapat lang nakasuhan si former Speaker Martin Romualdez. Dahil hindi lang ito sa 2025 GAA, hindi lang ito sa mga pinapalabas ni Zaldico, hindi lang ito sa pinapalabas either ni Bonoan o ng 18 Marines. Matagal na ang kasaysayan na kurakot. May pangungurakot na ginagawa si Martin Romualdez. Ngayon, nandito na muli sa kagalingan, sa kahusayan ng mga abogado ng ombudsman o ng iba't ibang mga prosecutor ng gobyerno na likumin itong mga ebidensyang to. Igawan siya ng kaso, ayusin ang kaso at isampa sa nararapat na korte. Kasi madaling sabihin, syempre kahit na ako, alam naman nating lahat na kurakot ang mga nasa gobyerno natin. Pero kung talagang tunay at tunay na kaya ng ombudsman na gawin ang mandato niya, ay hanapin niya ang lahat ng rekurso nang hindi ng clear o nananakip para sa mga kaalyado. Kailangan niyang gawin ng independyente, nagsasarili at walang kinikilingan itong pag-prosecute niya para makasuhan itong si Romualdez. Kasi kung makakasuhan si Romualdez, magtutuloy-tuloy na yan sa mga ibang miyembro ng administrasyon, maaaring hanggang sa vice-presidente at presidente pa natin mismo. Yeah. Ilang linggo na lang po, sir. State of the Nation address na no ni PBBM at saka hindi po makalimutan no ng sambayan ng Pilipino ang salita no na binibigkas ni Mr. PBBM na mahiya naman kayo. This coming SONA o PBBM, posibleng ano kaya ang posibleng maasahan natin expectation no na ay babalandra niya o ipagmalaki niya no sa kaniyang pagpanerbisyo, sir? Sa banda naming kabataan, no, alam naming manghihinayang lang kami na makikinig tayo, gagamitin natin yung pambayad natin ng kuryente para makinig sa presidente. Kasi kahit nasabihin ni Auntie Claire Castro, kahit sabihin ni Bongbong Marcos na sincero sila sa laban kontra sa korupsyon, kakarampot lamang yung mga nahuli. Marami sa kanila mga small fish, mga contractor. Pero yung mga mismong senador at congressman, hindi pa rin nila hinuhuli. Ngayon, ipapalandakan nila yon. Siyempre, sasabihin nila na ginawa nila ang trabaho nila. Dahil sila ang administrasyon. Pero kung titignan natin, hindi lamang yung issue ng korupsyon, yung issue ng issue ng korupsyon, yung issue ng pagnanakaw sa gobyerno, pero yung mas malaking issue natin sa ating bansa. Nahihirapan na tayo sa Super El Nino, binabarat na ang mga manggagawa, ang kalidad ng edukasyon ng mga kabataan ay hindi sumasapat para sa susunod na parte ng kanilang buhay. Ang daming problema na kahit nasabihin ng administrasyon na inaayos niya, tulad ng sa corruption, sinasabi nila na ginagawa ang trabaho nila, pero ang nararamdaman ng mismong mga Pilipino na hindi ito natutugunan ay syempre inaasahan natin na kung ano man ang sabihin ng ating Pangulo sa darating na SONA ay mapapabulanaan yun agad ng mismong mga tao. Kahit lumabas ka lang sa House of Representatives, doon sa mga komunidad ng mga tao doon, alam nila ang hirap ng buhay ngayon ng mga Pilipino. Kaya ang inaasahan natin dito sa SONA ay kung gusto man ni Pangulong Marcos na ang palakpak ay manggaling hindi lamang sa mga kaalyado na sa Kamara, kundi sa mamamayang Pilipino, ay aminin niya na nasa loob tayo ng isang krisis at ayusin naman niya yung ginagawa niya. Mapa-corruption man yan, mapasahod, mapa-public services, mapa-edukasyon, mapa-transportasyon. Pero may dapat pa po kayang ipagmamalaki, sir? I don't know kung kayo sa kabataan, may nakita po ba kayo na kumbaga trademark no ng BBM administration na kaniyang ipagmalaki? Parang sa tingin natin, parang wala ata, sir eh. Kung ako yung tatanungin, ang trademark nitong administrasyon ay disappointment, kumbaga. Kakulangan, sobrang kulang. Marami ang pinangako ng presidente nung siya ay inalal ng taong bayan, kumbaga, nung eleksyon ng 2022. Mapapamura ang bigas, aayusin ang transportasyon, ang infrastruktura ng bansa, ang ekonomiya ng bansa ay aayusin at gagawing mas maganda pa nung pre-pandemic. Pero kung titingnan natin mga kabombo, no,
yung kalagayan natin, hindi pa tayo nakaka-recover ng pandemic. 4 na taon na nung unang nanungkulan si Marcos bilang presidente. And yet, nandito tayo sa sitwasyon natin na parang wala pa tayo, hindi pa tayo umaangat sa dati nating sitwasyon. Kung may ipagmamalaki man ang Marcos administration, ay yun nga, mapapabulanaan yun agad ng taong bayan kasi alam nila ang tunay na kalagayan. Ngayon, kung may kaya yun ang sinasabi ng kabataan, yun yung aming hamon sa presidente na wag na siyang magbulag-bulagan sa sitwasyon ng mga Pilipino, aminin na niya. Nakita naman ng mga staff, nakita naman ng mga manggagawa sa mga department, sa mga bureau, kung ano yung tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Kung papakinggan lang ng presidente at paninindigan niya yan sa kamera, sasabihin niya, nagkakamali kami, nagkukulang kami, aayusin namin ang agenda, ay baka makinig pa ang taong bayan sa kanya. Pero ngayon, sasabihin ko na ngayon, dahil sa dami ng sigalot ngayon sa loob ng gobyerno, ay kahit man may ipagmalaki ang Marcos administration, ay hindi agad ito tatanggapin. Agad-agad itong hindi tatanggapin ng mamamayang Pilipino. Last week lang po, sir, may increase no, na 85 pesos diyan po sa Metro Manila. Sa tingin po ninyo, sapat po kaya yung increase o yung minimum na sulan diyan po sa Metro Manila at saka sa iba po no, na mga halimbawa dito po sa amin, Visayas at saka sa Mindanao, sapat na kayo, sir, o napakakulang pa po yung dagdag na sahod? O, lalo na po diyan sa Metro Manila. Opo. Actually, marami po sa mga kasama namin sa Spark ay mga nagtatrabaho na rin. Marami sa kanila nagtatrabaho sa BPO, sa call center, o di kaya mga rider, di kaya mga minimum wage, kumbaga. Kasi mahirap makahanap ng trabaho ngayon na maganda ang sahod. Tapos ngayon, sasabihin ng Dole Secretary natin na si Francis Tolentino na historic itong 85 peso increase sa Maynila. Una sa lahat, para lang mahabol ng sahod ng manggagawa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, halos 100 ang kailangan na increase per year para lang maabot yung pagtaas ng presyo. Tapos ngayon 85, tapos ang dalawahan pa, 2 gives pa siya. Ang pangalawang bigay sa 2027 pa ibibigay. So ibig sabihin, itong sitwasyon ng mga manggagawa, especially mga kabataang manggagawa na minimum wage, ay hindi sasapat itong 85. Ngayon, kung titingnan natin ang buong bansa, mayroong tinatawag nating provincial rate. Mas mababa po ang sahod na binibigay sa minimum wage sa probinsya, sa Visayas, sa Mindanao, kaysa sa Maynila. Ang presyo naman ng mga bilihin kung saan ka man sa bansa, halos pare-pareho lang. So, ano ang silbi nitong provincial rate, itong wage rationalization? So, nakikita natin, muli, isa tong sampal sa muka ng mga manggagawa. Kasi kung tutuusin, kung titignan mo ang statistiko ng mga marunong sa ekonomiya, 1.5 ang per day, 1,500 pesos per day ang kailangan ng isang pamilya ng 5 Pilipino para mabuhay, makakain ng maayos, magkaroon ng kuryente, magkaroon ng tubig kada araw. Pero ang pinakamataas na sahod ngayon, nasa may 700 pa rin sa Maynila. Ibig sabihin nun, kalahati, kailangan 2 kung hindi 3 sa isang pamilya ang magtrabaho ng minimum wage para lang mabuhay ang kanilang sarili. Samantala, ang mga bilyonaryo ngayon, lalo na si Enrique Razon na siyang unang trilyonaryong Pilipino, 1 trilyon mahigit na peso ang kanyang kayamanan. Samantala, yung gobyerno hindi man lang makabigay ng subsidya, ng ayuda para ang mga small businesses ay magbigay ng mas mataas na sahod, tapos ayaw niya pang buwisan. Mas mataas pa ang withholding tax at buwis sa mga ordinaryong manggagawa at mas malaki ang kanilang inaambag sa taxes sa loob ng bansa kaysa sa mga mayayaman. So, itong konteksto ng wage increase ay syempre kung meron at merong darating na wage increase para sa mga manggagawa ay dapat lang na magkaroon ng ganito. Pero hindi lang dapat 85. Dapat nga mas taasan pa yan. Higit pa sa 1,000. 1,200 piso dapat ang minimum wage ng isang manggagawang Pilipino, hindi lamang sa Maynila, kundi sa lahat ng banda ng bansa. Okay. Sir, sa kabilang banda po naman, kayo sa samahan ng progresibong kabataan, lalo na po, sir, no, sa nakakatakot, no, na mga pangyayari ngayon sa ating bansa, involved, no, itong mga estudyante natin, na mga minor de edad, at ang pinakamasaklap ang nangyari doon po sa Tacloban City. Kayo sa kabataan, sir, ano po ang reaksyon at saka posibleng ano po kaya ang dapat po gawin
no, ng ating gobyerno hinggil po sa mga pangyayaring ito? Kami sa Spark no ay nakikiramay kami sa lahat ng biktima ng karahasan sa loob ng ating mga eskwelahan. Ang masaklap po nito sir ay kung napapansin natin, lumalabas ang balita halos kada araw. Mayroong mga hinuhuli na may nananaksak, may Mm. nagdadala ng baril sa loob ng ating mga eskwelahan. Nakakatakot na sitwasyon yun para sa mga kabataan natin. Hindi natin makakaila ang daming mga problema sa eskwelahan. Kung babalikan pa natin sa Ateneo, mismong habang sila ay nagte-training para sa basketball, Mhm. dapat inalagaan sila ng eskwelahan. Hindi sila nalagaan, si Rene at si Divine. Ang mga biktima sa Tacloban, ang biktima sa Cavite City, sa Cavite Province, sa lahat ng banda ng bansa. Meron kasi tayong isang kultura ng impunidad, ng karahasan. Ang nangyayari sa ating bansa, nakasanayan na natin kung gusto natin na maresolbahan ang issue sa ating bansa, ang una nating impulse, ang una nating gustong gawin ay parusahan ang mga kabataan. Tulad ng nangyari, kung gusto natin na maresolbahan ang problema ng kahirapan, ang problema ng droga, ang unang naisip ng dating administrasyon ay pumatay ng mga pusher. Imbis na ayusin ang ugat ng problema na ito, bakit ba may mga mahihirap? Bakit ba may mga gumagamit ng droga? Bakit ba may kriminalidad? Dahil nagkukulang ang gobyerno at nagkukulang ang lipunan na mapabigyan ng maayos na edukasyon, maayos na kabuhayan at maayos na pamumuhay ang mga mamamayan. Ngayon, dahil hindi yun nasolusyonan, ang iniisip agad ng mga tao, lalo na ng mga nasa kapangyarihan, ay protektahan ng kanilang interes gamit ang karahasan, ay biglang dumadami ang mga tao na iniisip na para maresolbahan ang issue ko. Kung totoo nga ang nangyari sa Tacloban na sila ay mga inalipos na sa kanilang eskwelahan, Mm. sila ay binuli, ang una nilang ginawa ay manaksak or magdala ng baril at pumatay ng tao, isa yung pagkukulang ng lipunan, ng eskwelahan, sa mga kabataan natin ngayon. At hindi natin makakaila, sir, at hindi natin makakaila, mga kabombo, na maraming kabataan ang nakakaranas ng ganitong issue sa mental health, sa bullying, sa pag-discriminate sa loob ng kanilang mga eskwelahan. Kaya kami, sa Sama ng Progresibong Kabataan, higit pa sa mismong pagkondena sa ganitong klaseng karahasan, ay dapat ayusin natin yung sistema natin ng edukasyon, yung sistema natin ng kalusugan, yung sistema natin ng kabuhayan at pamumuhay. Dahil mula sa pagsagot dito ay mas lulundo pa yung sagot natin sa problema ng kriminalidad, sa problema natin sa mga issue ng mga taong dinidiskrimina sa loob ng kanilang mga paaralan, sa loob ng kanilang mga pinagtatrabahuhan, at higit pa sa lahat, kapag nawalan na yung kultura ng karahasan na siyang dulot ng lahat ng mga insidente na nakikita natin sa paaralan, ay hindi na kailangan na pumatay at walang kailangang mamatay para maayos yung mga problemang natural lang na lumalabas. Ito ay parte ng pagkatao natin. Pero hindi ibig sabihin nito ay agad tayong pupunta sa re-resolbahan natin sa marahas na paraan. Ang gusto natin, mapaggaling ang lipunan, lalo na sa mga kabataan natin, yung tinatawag nating susunod na henerasyon, ang pag-asa ng bayan. Kaya kung sila nga ang pag-asa ng bayan, huwag tayong agad na pumunta sa mga marahas na solusyon. Tingnan muna natin ano yung kaya natin gawin para maayos ang mga problema nila nang hindi na natin kailangan pumunta pa sa mas problemadong mga paraan ng pagresolba nitong mga issue na to. How about sir? May mga suggestion na iibaba no yung criminal liability from 15 pwede gawing 12 o 10 years old. Sangayon po kayo dito sir o tutol no na ipababa ang criminal liability na nakagawa po ng mga heinous crimes? Actually, kung titingnan po natin yung psikolohiya ng tao, ang mga bata ng edad 12 hanggang 10, kung hindi bababa pa, ay hindi pa nga buo ang kanilang paraan ng pag-iisip. Kaya yung Mm. sinasabi nating culture of violence, yung kultura ng karahasan, ay madaling maamo yung mga kabataan na hindi pa nalulubos yung kanilang pag-iisip, yung kanilang mental capacity, hindi pa sila kumpleto. Kaya kailangan ng mapagkalingang edukasyon, ng ligtas at abot kayang edukasyon para malihis yun. Ang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility sa 12 or sa 10 ay paraan lang para iwasan yung responsibilidad ng gobyerno at ng lipunan na maayos na turuan ng kanilang kabataan.
Dahil kung ganun nga, halos sinasabi ng mga advocate neto tulad ni Senator Robin Padilla, kung ipapababa mo ang MACR, halos sinasabi mo, hindi ko na responsibilidad ang kabataan ng ating bansa. Hindi na responsibilidad ng mga paaralan. Kung ayaw nilang sumunod sa atin, kung gusto nilang maging kriminal, hindi na natin yung problema. Kukulungin na lang natin sila. At kung kinulong ang kabataan, alam naman natin yun, kapag kinulong ang isang tao, lalo na ang kabataan, hindi na siya makakabalik sa lipunan bilang isang produktibong miyembro nito. Parang ang nangyayari, magiging kriminal ka na lang forever. Ayun yung kamalian ng ganitong uri ng pagtatrato sa kabataan na hindi mo na binibigyan ng pag-asa na mareforma pa, na maayos pa siya, na maging parte siya ng lipunan sa pamamagitan ng edukasyon. Kaya tutol kami dito sa minimum age of criminal responsibility lowering dahil naniniwala kami na may pag-asa pa na baguhin ang moralidad, baguhin ang mga etika, baguhin yung pag-uugali ng kabataan para hindi na sila lumihis patungo sa marahas at kriminal na paggawa, pero maging mabuti at mapaggaling ang tao sa ibang tao at sa kanilang sarili. Okay. Yeah. Sir, maraming salamat. Last one point na lang po. Stand po no ng samahan ng progresibong kabataan hinggil po sa malapit na no na nagumpisa na impeachment trial no ng Vice Presidente. Ang sa amin ay dapat ituloy lang ang impeachment. Maraming mga sabi-sabi ngayon kung sino man ang dapat maging presiding officer, kung sino man ang ihahain na testimonya ng mga witness. Marami pa yan at syempre hanggang hindi pa nilalabas ng prosecutor or ng lawyer ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ebidensya, ay syempre makikita natin yun sa darating na mga araw. Pero ang sa amin, kung klaro ang ebidensya, klaro ang ipapakita ng prosecution, ay dapat hindi bumoto ang mga senador ayon sa kanilang political affiliation, kundi ayon sa katotohanan. At kung sabihin ng katotohanan na tunay ngang sakdal ang vice-presidente, ay dapat lamang na mailitis at matanggal sa pwesto si VP Sara. Pero sinasabi din naman sa Spark, pareho din dapat treatment ang ibigay sa lahat ng sangkot sa korupsyon. Hindi lamang ang vice-presidente, kundi pati na rin mga congressman, ang mga senador. At oo, sasabihin na namin hanggang sa Pangulong Bongbong Marcos na alam naman natin ay sangkot sa korupsyon, panahon pa ng tatay niya. Kung lahat sila sa standard na binibigay natin sa paglilitis kay VP Sara Duterte, dapat din na maiayon sa standard sa lahat ng mga government official. Lahat sila, kung na-proven na sila ay kurakot din, ay dapat matanggal sila sa pwesto at ang tuloy-tuluyan niyan ay magkaroon tayo ng isang tunay na demokratikong sistema na ang pangungurakot, ang karahasan at ang pagmamalabis sa otoridad ng mga nasa gobyerno ay mawawala at ang tunay na may hawak ng kapangyarihan, hindi mga dinastiya at hindi na mga elitista, kundi ng mamamayang Pilipino mismo, mga manggagawa, kabataan, magsasaka, maralita, lahat ng mga inalipusta nitong sistema na nagpapahirap sa ating lahat. Okay. Maraming salamat po sir no sa oras na ibinigay niyo sa amin dito sa Bumuradio Butuan. Baka may mensahe pa po kayo sir na nais po iparating lalo na po no sa ating mga kabataan na sinabi pa ninyo ang kabataan natin ng pag-asa ng bayan. Mensahe po para sa kanila. Para po sa kabataan na nanonood at nakikinig, buti na lang nakikinig pa kayo sa Bombo Radio dahil buti na lang tayo ngayon. Pero kung nakikinig po kayo, hindi pa tapos ang laban natin para sa ating kinabukasan. Sumapi po tayo sa mga organisasyon tulad ng Samahan ng Progresibong Kabataan para ipaglaban ang ating kinabukasan at higit sa lahat, panagutin natin ang lahat ng mga kurakot dahil sila ang nagnanakaw ng ating kinabukasan. Mr. Milo Baswell, spokesperson, Samahan ng Progresibong Kabataan. Once again, until next time, maraming salamat po sir. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po.